Okay, magandang araw po mga kamista. Magandang araw po muli sa inyo at ito na naman po tayo sa part 2 naman. Mag-usap po tayo tungkol sa part 2 ng ating talakayan o reaksyon dito sa nangyayaring malaking usapin sa Pilipinas. Itong missing sabongeros na kinasasangkutan po ni Atong Ang. At yung nakaraang video po natin, pinag-usapan natin kung paano nagsimula si Atong Ang, ano yung kanyang history, kung paano siya nakapasok sa malaking negosyo ng isabong, sino mga naging connection niya nung umpisa, at kung paano lumago ang kanyang empire bilang isang gambling tycoon. So kasi ito po si Atong Ang is na tinagurian po talaga o binansagan biglang isang gambling lord. Yan po, siya po talaga yung nabansagan na ganyan dahil sa mga pinasok niyang negosyo, huweting, STL yung loto, itong isabong, bukod pa po yung isabong, yung talagang actual na mga sabungan, mga pinagpapatakbo sila ng mga sabungan talaga, yung mga cockpit arena. So, ngayon po ay pag-uusapan natin kung ano naman yung after that na may nagkaroon ng whistleblower. So, eto na nga po, nagkaroon po itong si Atong Ang ng isang malaking problema sa paglantad o paglabas nitong ating whistleblower na si alias Totoy. Kung matatandaan po ninyo, babalikan lang natin ng konti, nagkaroon ng Senate hearing na pinamumunuan ni, kung di po ako nagkakamali, parang si Senator Ronald Bato, ang naging chairman sa pag-iimbestiga noong itong mga missing sabongeros. Pero unfortunately, may nakulong. Ang nakulong nga po, kasama po sa nakulong ng mga time na yan, naipakulong ho yata, is itong whistleblower na si Totoy. At may kasama pa po sila dyan, 6 po, parang kung di ako nagkakamali, 5 o 6 sila na nakulong. Hindi malaunan, hindi rin naman nagtagal, mga nakawala rin ito, nakalaya yung iba. At ito nga pong si Totoy, nakatakbo pa nga ito bilang isang mayor po yata sa Sarangani nitong nakaraang eleksyon. Or I don't know kung itong nakaraang election, pero pumasok din po yata ito sa larangan ng politika. But anyway, hindi po yan ang topic natin. Binibigyan ko lang kayo ng konting idea. So, ito po, diretsahin natin. So, nung nagkaroon po ng Senate hearing tungkol po sa mga missing sabongeros noong una na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato, wala naman pong napanagot dito na malaking ulo. Although, noong mga panahong yan, ipinagungusuan talaga na si Atong Ang, siya yung tinatawag nilang Boss A. Boss A, ibig sabihin, si Atong Ang. Yun po ang kanilang ibig sabihin. So talagang lahat ng testigo noon, pag nagsasalita sila, sinasabi nila na naririnig nila na ang may utos nito ay si Boss A. Yung Boss A nga po na yun ay walang iba kundi itong si Atong Ang. Pero wala pong napanagot na malaking ulo dyan. Nakulong lamang po dyan yung akusado lamang ng mga security guard na nakita sa video. Pero malaunan, nakalaya din po yata sila. So ngayon, ito na po yung present. At sumasakit na nga po ang ulo dito sigurado ni Atong Ang kasi biglang sumulpot itong ating whistleblower na si alias Totoy na ikinagulat ng napakarami. Kahit ako nagulat kasi akala ko wala na tong missing sabongeros na yan. Parang ang alam ko dyan, parang kwento na lang yan eh. Pero all of a sudden, ang isang alias Totoy na dating akusado ay lumantad. Lumantad po siya dahil nga po siya po, according to him, sa kanyang kwento, ay sinasabi niya na ang kanyang dahilan sa kanyang paglantad at pagsasabi ng mga kanyang nalalaman ay dahil sa siya raw po ay ipinapapatay na rin. So, dahil po damay na yung kanyang anak at damay na rin yung kanyang asawa,
siya po ay parang siguro silakbo ng damdamin, nagalit, na parang siyempre pinoprotektahan mo yung dati mong boss para hindi sumingaw yung problema o yung mga nalalaman mo. Pero ikaw, na dahil sa marami ka ng alam, pwede ka rin palang itumba. Ganun naman talaga mangyayari pagka marami ka ng alam. Kalakaran na yan sa mga sa mga organisasyon ng mga sindikato. Dito nga sa Amerika, 'di ba, may history yung mga mafia na pagka marami ng alam at medyo tagilid na sila, pinatutumba na rin sila ng mga mismong sarili nilang mga boss. So mabalik tayo sa kwento natin kay Atong Ang at just kay alias Totoy. So yun na nga po mga kamista. Ito pong si alias Totoy ay nagsalita na, sinabi na niya lahat halos ng kanya nalalaman. 2 linggo na siyang nagsasalita sa TV, ibinubunyag niya unti-unti. Talagang detailed by detailed. So talagang marami tong alam na taong ito kasi sabi ko nga doon sa nakaraang video ko, nagturingan itong dalawang ito, si Atong Ang at saka si alias Totoy, bilang mag-ama. Si Atong Ang nanggaling sa bibig niya na itinuring daw niyang anak itong si alias Totoy. At itong si alias Totoy ay tinuring naman niyang parang tatay itong si Atong Ang nung sila pong dalawa ay magkabati pa. Okay. Nung magkabati pa sila. So siyempre nagkaroon po ng problema. At ito na nga po, naglantad na ng kanyang nalalaman itong si alias Totoy. Sinabi na nga po niya rito na siya raw po ay nanganganib na ang buhay ng kanyang pamilya. Siya, ang kanyang asawa at anak ay ipinapapatay na rin. At ayon sa kanya, at nagsalita siya, sinabi niya kay Atong Ang na kung idadamay ninyo ang pamilya ko, ay lahat ng kanyang nalalaman ay ilalabas na raw po niya. So sa madalit salita mga kamista, itong si alias Totoy ay nakausap na rin po talaga nitong mga ng mga pamilya, ng mga biktima. At siya po ay tahasan po niyang sinabi, lantaran po, straightforward, nung tinanong po siya ng mga pamilya, mga asawa, kapatid, magulang ng biktima, nang tanungin siya na kung buhay pa raw po ba yung mga nawawalang sa bungero. Straightforward sinagot po niya ito na wala na raw po yung mga biktima, ito raw po ay mga patay na at nasa ilalim na ng Taal Lake. Ito raw po ay itinapon sa Taal Lake ng kanilang mga hitman. So talagang nakakapanghina ng katawan, ng isip, nakakagalit para sa mga pamilya kasi siyempre nag-e-expect po ang pamilya na dahil wala naman silang nakikitang bangkay ay siyempre bilang isang kapamilya ng mga biktima, sila po ay naniniwala or pilit nilang nilalagay sa isip nila na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay. So, subalit yan po ay natuldukan sa paglabas po ni Totoy dahil siya mismo po ay nagpakita rin ng ebidensya na ang isa sa mga nawawala na yung dating isang tawag dito, yung parang financier po yata o master sa sabungan na nakita sa video na dinukot mula sa kanyang bahay, ipinakita po yung video nun. May hawak po siyang ebidensya. May takip po na 2 face mask, yung mata at saka yung bibig. At siya po ay pinaamin kung ano siya, kung sino siya. At according nga po kay Totoy, after daw po ng video iyon, ay pinatay na yung nasa video. So, sa madalit salita, mga kamista, so itong paglabas ni alias Totoy na ito, ay malaking development ito para magkaroon ng hustisya yung pamilya, yung mga biktima, na lumantad ang katotohanan. Pero syempre hindi po ito basta-basta kasi tandaan po ninyo, hanggat hindi po ito napafinalize sa hukuman, hanggat hindi nahahatulan ang kung sino mang mga sangkot dito sa sa krimen na nangyaring ito, sila po ay mananatiling
inosente sa mata ng batas hanggat hindi po sila nahahatulan. Sabi nga po, they will remain innocent until proven guilty. So mahaba pa ang pagdaraanan nitong kasong ito, at umaasa itong mga pamilya ng biktima na magtutuloy-tuloy at may susuporta pa sa paglabas nitong si alias Totoy sa kanyang mga revelasyon. At ito, puntahan na nga po natin itong sitwasyon na ni Atong Ang at saka ni alias Totoy. Ito pong si alias Totoy ngayon, sinabi niya na siya raw po ay nilagyan na rin ng presyo sa ulo. 50 million. 50 million daw po para siya ay patayin kasama ang kanyang buong pamilya. At yan pong siyempre, kung titignan po natin, 50 million, napakalaking pera niya para ipatong sa ulo mo, para patayin ka. So ibig sabihin lang talaga na itong mga binabangga niya ay napakalalaking tao. Hindi lamang sa impluwensya, kundi may perang involved talaga, napakalaki. Kasi hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na ang Isabong ay bilyon-bilyon ang ipinasok na pera nito bawat araw nung sila ay nag-ooperate. Noong ito ay active pa yung Isabong. So, siyempre, nakaipon sila, ang dami niyan. At according nga po dito kay Totoy, ay hindi lamang po yata yung pera sa sabong o sa sugal ang negosyo nitong kanyang mga inaakusahan. May iba pa. So, whatever it is, lalabas po lahat ng mga iyan sa mga kaso, sa mga ebidensya pagka pumasok na po talaga sa korte. At pagka na-finalize na po itong affidavit ni alias Totoy, sa tingin ko mas marami pang tao ang may involved dito. Yung mga, kasi may mga celebrity pa kagaya ni Gretchen Barreto, siya ay nadawit na rin dito. May congressman din daw, at siyempre may pinakamalaking ulo sa ngayon ang pinakamalaking ulo sa PNP na damay is Lieutenant Colonel. At pag-uusapan po natin yan sa susunod na video natin, yung part 3, kasi mahaba po itong usapin na to. Talagang mahabang kwentuhan, mahabang reaksyon. So sa ngayon, ang ating pong magagawa muna, may react sa ngayon is yung totoo ba na gaano katotoo na itong si Atong Ang ipinapapatay itong si alias Totoy, at gaano rin ba katotoo na yung presyo ay 50 million. Sa ngayon, hindi natin alam yan. Siyempre, ang makakadetermine lamang yan paglabas ng mga ebidensya pagdating sa hukuman, pag nandoon na. So sa ngayon, ang tanging nating magagawa o magiging reaksyon is based doon sa mga history at kwento nitong mga different personalities o mga karakter dito sa kasong ito. So ngayon ako, naniniwala ako na may malaking kaso na ibinibigay itong si alias Totoy dahil siya po ay isa sa mga akusado. Kung matatandaan po ninyo, si alias Totoy ay isa rin sa mga akusado na bumaligtad, which is marami naman pong nangyayari talaga dyan sa ganyan sitwasyon. Parang sa Pilipinas kasi maraming ganyan yung mga tipong mga involved sa krimen, bumabaligtad sila para mapagaan na yung kaso nila or makaiwas na dahil sila ay mga pinaliligpit na rin. So may marami nang naging ganyang case sa Pilipinas. At sa ngayon nga po ay pinipilit sirain ang kredibilidad nitong si alias Totoy, nitong kampo ni Atong Ang. Sinasabi na siya ay isang kriminal, marami siyang kaso, at siya ay sinasabi rin na ini-extort or kinikikilan lamang niya itong si Atong Ang ng halagang 300 million pesos. At nang hindi raw po ibigay, gumawa na ng kung ano-anong kwento itong ating si alias Totoy para siraan itong si Atong Ang. Medyo sound fishy mga kamista.
Parang pag-uusapan natin yan sa susunod nating part. Yung part 3, pag-usapan natin yung sinasabi ni Atong Ang na yan na sila ay kinikilan o ini-extort nitong si alias Totoy ng 300 million. At sinasabi naman ni alias Totoy na ito pong 300 million daw po na ito ay ibinabayad sa kanya para siya ay mag-recant. Para daw siya po ay umatras dito sa kasong ito na binibintang niya kay Atong Ang. So mga kamista, nagiging very exciting itong ating topic ngayon kasi sumusobra po yung maraming lumalabas na impormasyon. Maraming lumalabas na mga very ang tawag dun, yung impormasyon na nakakagulat kasi parang hindi mo malaman kung may gumagawa ng kwento or yung gumagawa ng kwento parang desperate. Kasi tingnan nyo mga kamista, pero idudugtong ko yan sa susunod na part ha. Pag-isipan nyo na lang mabuti. Ikaw ba magbabayad ka ng 300 million or para lamang umatras yung kalaban mo para wag lang masira ang pangalan mo kung hindi totoo yung ibinibintang sa'yo? Yan ang iiwanan kong tanong mga kamista. Meron tayong comment section. Pakilagay sa comment section kung guilty ba, nagsasabi ba ng totoo si Atong Ang na siya ay kinikikilan ng 300 million? Totoo ba na itong si alias Totoy ay inoperan ng 300 million para lamang i-recant o bumaligtad sa kanyang testimonya? Meron pong ebidensya ha, meron pong hawak na ebidensya si alias Totoy na siya ay pinapipirma para lamang umatras. Ano opinion nyo sa ganitong sitwasyon mga kamista? 300 million para lamang umatras yung tao. Diba? Ano ang nasa isip ninyo? Your guess is as good as mine. So may comment section tayo. Pakilagay po ninyo sa ating comment section kung ano sa inyo ang paningin ninyo o pananaw ninyo doon sa usaping yan. Doon sa mga subscriber ko, marami pong salamat sa pagsasubscribe ninyo po sa akin. Salamat po sa suporta ninyo. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, pakipindot na lang po yung like button at saka pakisubscribe na rin po kung po pwede. And at the same time, pakipindot na rin po yung notification bell para po ma-inform kayo sa mga susunod nating mga video. After po nito, ang next po natin sa susunod na video, i-explain ko sa inyo yung aking pananaw tungkol po doon sa nangyayaring impormasyon na binitawan nitong kampo ni Atong Ang tungkol sa 300 million. At meron pa siyang tagapagsalita, yung kanyang lawyer. So, sa susunod natin pag-usapan mga kamista kasi masyadong mahaba, 18 minutes na. So ito idugtong na lamang po natin do sa part 3. So hanggang dito na lamang po muna. Hanggang sa muli mga kamista at maraming salamat po sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum, mabuhay po kayong lahat. Sa lahat ng subscriber ko, thank you very much. Patnubayan tayong lahat ng Panginoon. Subaybayan natin itong nangyayaring ito at sana, hindi lamang sana kundi let's pray na makamit ng biktima, ng pamilya ng mga biktima, ang tunay na hustisya, tunay na katarungan. And sabi nga, 'di ba, pag may ginagawang mabuti ang gobyerno, dapat nating purihin. Itong ginangyayaring ito na binubuhay ng gobyerno yung tamang pagtrato sa mga ganitong klase ng injustice sa mga maliliit. Purihin po natin ang ating gobyerno sa ginagawa nilang effort para mabigyan ng hustisya yung mga maliliit nating kababayan na biktima nitong pangyayaring ito. Hindi natin sinasabi na guilty rito si Atong Ang, pero mas mabuti talaga pumasok ito. Matuloy na yung kasong ito para maglabasan yung totoong ebidensya at makita kung sino talaga ang tunay na may kasalanan.
kung may pagkakasala ba talaga itong grupo ni Atong Ang or nagsasabi ba talaga na tama itong si alias Totoy or si Julie Patidungan. Well, wala pong makapagsasabi niyan at makapagdedetermine niyan kung sinong tama at mali kundi ang ating hukuman. Dahil sa hukuman, diyan lalabas lahat ang ebidensya. So mga kamista, maraming salamat po muli. Please subscribe, like, and share. Hanggang sa muli. Part 3. Pag-uusapan natin yung 300 million mga kaibigan. Salamat po. Mabuhay kayong lahat.